ko talagang pinapasukan na talaga ako. Kasi hindi ko na makontrol yung sarili ko. Gusto ko mag-suicide, tumatalon ako sa bintana. Kasi nga, hinahabol ako. Doon sa dream ko, hinahabol ako. Halos gabi-gabi kung dalawin ng masamang panaginip ang nooy musmus pa lang na si Marlene. Kasabay ng pagbubukas ng kanyang mga mata sa mahiwagang karanasan ay ang pagkakaroon niya ng karamdaman sa balat. Dahil dito, dinala siya sa iba't ibang albularyo para ipagamot. Pag dinala ako sa ospital, sabi ng doktor, wala ka naman sakit. So sabi ng lola ko, hindi na nakatama ka na ng masamang espiritu dyan sa tabi-tabi sa kalalaro mo. Binibigyan naman ako ng mga panglunas sa balat, pero hindi siya gumagaling. So sabi ng lola ko, baka may kailangan pa tayong puntahan na mas matinding albularyo. Sa kagustuhang mapabuti ang kanyang sitwasyon, nagpasya ang kanyang mga magulang na patirahin siya sa bahay ng isang albularyo kung saan iba't ibang ritual ang sinubukan para sa kanyang paggaling. Wala naman kami talagang magawa dahil gusto ng father ko na ako ay mabuhay. Nung dinala na nila ako, hindi na ako lumabas sa bahay. Kasi ang sabi nung faith healer sa akin, pag lumabas ka dito, mamamatay ka. Ako iniisip ko, ano nang mangyayari sa akin kung parang natali na ako dito? Parang kang preso na nasa loob. Nag-stop din ako mag-aral. Sa 7 taong pamamalagi sa bahay ng faith healer, mas lalong namulat si Marlene sa madilim na mundo, lalo na't ipinasa sa kanya ang kaalaman sa panggagamot. Pumunta kami sa kuweba, tapos kumukuha kami ng mga elemental stones. Tapos lalagyan niya ng water, pinapainom niya yung sa akin. Para gumaling ako. Ito yung pinaka-worst, ginamit akong medium nung faith healer. So merong isang pasyente na nakatama ng kung ano, tapos papapasukin yung evil spirit sa katawan ko. Talagang nabablackout ako. Tapos parang after na mangyari yung ceremony na yun, hinang-hina talaga ako. For 7 years, sabi ko nakakapagod, parang wala na, lose hope na talaga. Batid din ni Marlene na nananalantay sa dugo ng kanilang pamilya ang kasanayan sa okultismo tulad ng kulam at black magic mula sa kanilang mga ninuno, mga bagay na gusto na niyang takasan. Hanggang isang araw, nagkaroon ng pagkakataong makauwi si Marlene sa kanilang tirahan. Dito niya nakita ang pagbabago sa kanyang ama mula nang makapakinig ng salita ng Diyos sa isang programa sa radyo. Kalaunay isinama sila ng kanyang ama sa simbahan kung saan nasaksihan niya ang mga himala ng Panginoon. Na-amaze ako kasi grabe ang daming gumagaling. Yung mga naka-wheelchair, yung mga naka-stretcher. Pag nag-pray yung pastor ng sobrang ikli lang, tapos biglang may miracle na nangyayari. Instant. Kakaiba naman power to. Hindi kagaya nung pinanggalingan ko, may mga ceremony. Mga ilang attempts, ilang Sundays. Tapos may Sunday na sabi ng tatay ko, lapit tayo sa isang pastor, papray ka. Ipinanalangin ng pastor si Marlene, subalit hindi ito naging madali. Sabing gano'n sa akin, you have to accept the Lord Jesus Christ in your heart at sumabay ka sa prayer. So the moment na sinasabayan ko na yung pastor, biglang nag-block na yung joke ko. Parang nanlamig na ako, parang naninigas na ako. Sabi ko, parang yung dating ginagawa sa akin na nadidemonize ako sa higaan. Parang yun na yung nararamdaman ko. Sabi ng pastor, sabihin mo yung pangalang Jesus. Hindi ko talaga masabi. Narinig ko din. Sabi niya, okay, invite the Holy Spirit. Kantahin natin tong Come Holy Spirit. Grabe, lalo naging worse. Sabi ng pastor sa akin, sabihin mo yung pangalang Jesus. Lumaban ka. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Gusto kong lumaya. Yun ang nasa isip ko. Nung masabi ko yung Jesus ng malakas, yung Jesus! When I say that name, parang may nilabas ako sa bibig ko na something greenish. Sa afternoon, bigla na ako talaga totally nawala na ng malay. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, nagkaroon siya ng pag-asa. Matapos mapalaya mula sa gapos ng kaaway, nagtuloy-tuloy ang paglago niya sa Panginoon at ng kanyang buong pamilya. Ngunit patuloy na ginambala si Marlene ng albularyo at nagbitiw pa ng pagbabanta sa kanya. Siyempre nagalit siya. Dahil lumabas ka dyan, mamamatay ka na.
Tapos sinabi ko yun sa pastor ko, sabi ko, Pastor, di ba pinalaya na ako ni Lord? Bakit na meron pang ganitong attempt na nararamdaman ako? Ginawa ng pastor, tinuruan niya ako talaga ng malalimang pagbabasa ng salita ng Diyos. And sabi niya, ito yung mga verses na i-memorize na panlaban dyan sa demonyo na yan. I've given you authority to tread upon serpents and scorpions and all the powers of the enemy and no one can harm me. Di mo na ako pwedeng balikan, Satanas. So in Jesus' name, lumayas ka. Every time I use the Word of God, kinat ko na siya na in Jesus' name, talagang nawawala. Mas makapangyarihan ng Diyos na nasa akin kesa si Satanas na nasa sanlibutan. Panalangin ang naging sandata ng buong pamilya ni Marlene hanggang sa tuluyan ng matuldukan ang kanyang madilim na nakaraan. Dumaan din siya sa mahabang proseso ng deliverance na halos tumagal ng 2 taon. Naabot din niya ang kanyang pangarap nang maipagpatuloy ang pag-aaral at makapagtapos sa kolehiyo. Talagang sabi ko, ang sarap mabuhay ng nasa Diyos. Free na talaga ako sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya I'm already 38 years in the ministry. Hindi nagbago yung pagmamahal ng Diyos. Mas tumindi pa siya.